Mangyayari na ang pinakamatinding laban sa God Valley. Mananalo nga ba ang duo ni Roger at nitong si Garp kontra sa mas pinalakas pa na version nitong si Rox? Nakita naman natin na napakadaling win on top nitong si Devil Rox, ang pinakamalalakas na miyembro ng kanyang crew. Kung paano niya napakadaling pinatulog si Kaido sa kanyang dragon form gamit lamang isang sampal, kung paano din niya ni-knockout si Big Mom or itong si Charlotte Linlin sa pamamagitan lamang ng isang sipa o ng isang tadyak. At kahit papano pagdating naman dito kay Edward Newgate or dito kay Whitebeard, nakapag-keep up siya pero hindi ganun katagal. Nagawa niyang sabayan si Devil Rox nang hindi ang buong pwersang ginagamit, kung hindi tangi ang kanyang kanang kamay lamang gamit ang kanyang Gura-Gura no Mi. Nakita natin doon na nagawa niyang pigilan ng slash nitong si Rox, pero not completely. Hindi niya yon nagawang successfuling mapigilan. Hindi niya nasalag. Dahil nakita nyo naman na sa sumunod na mga panels, naramdaman nitong si Edward Newgate ang kaba, ang takot sa kung anong pwedeng susunod na mangyari. And immediately after that panel ay nakita natin na hindi na siya muling nag-appear pa sa chapter. And I think ang pinakamadali at ang pinaka-acceptable na explanation para doon is that alam naman natin ang mga atake nitong si Rox ay may special effects. Tulad ng nabanggit ng narrator ng maraming beses at napakatagal na, ang mga atake ni Rox gamit ng kanyang swordsmanship ay nagre-release ng parabang isang napakalakas na impact tulad ng isang kanyon. At yun ang dahilan kung bakit kahit nasalag pa yun ni Edward Newgate physically, magkakaroon pa yun ng secondary impact. At ang impact na yun ang nagpatalsik sa kanya. Most likely, nag-knockout din kay Edward Newgate kaya hindi na siya natin nakita by the end of the panels. And knowing na wala na nga si Garling, alam natin na hindi na siya makaka-recover at isa yon sa mga rason kung bakit mismong si Imo nang kumilos. Hindi pa natin ngayon alam kung sinong nagdulot, sino ang cause ng napakalaking peklat ni Whitebeard sa kanyang dibdib. So I think, ang ataking yon na ginawa ni Devil Rox ang nag-iwan ng marka kay Whitebeard. Ang ataking yon mula kay Devil Rox ang nag-iwan ng ganong klase ng marka sa kanyang dibdib. Dahil wala nang ibang gagawa nun, wala nang natitirang kalaban sa loob ng God Valley na mayroon pang swordsmanship skills. There could only be two possibilities para sa akin. Maaaring ang ataking yon ang nagpatigil kay Whitebeard, nagpaalis sa kanya sa battlefield at nag-iwan sa kanya ng markang yon, o hindi naman kaya by the next chapter lalaban at makakabangon pa si Whitebeard at doon niya matatamo ang slash na yon mula kay Sebek. Napakarami ding na-disappoint at nalungkot sa kung paano daw magwe-went out itong si Rox, na tinablan siya ng Domi Reversi na isang puppet na siya ngayon ni Imo. But don't forget guys, may isang feat na naman na nagawa dito si Rox na tanging siya pa lamang ang nakakagawa all throughout the kwento ng One Piece. Nagawa niya pa ring i-resist ang Domi Reversi, hindi lamang isang beses, kung hindi, 2 beses. Nakita natin na right after gamitan ng Domi Reversi ni Imo si Rox, nagawa pa rin itong magsalita. Nasabi pa nito ang lahat ng gusto niyang sabihin, nagawa niya pang inisin, insultuhin at asarin si Imo habang binabanggit ang pangalan ni Joy Boy at ni Davy D. Jones. Also nabanggit dun guys na dapat daw talaga si Davy D. Jones ang former king of the world. Pero ayon kay Imo hindi nangyari at hindi talaga si Davy Jones ang king of the world. So I think maraming makaka-create na naman ng theories dito. But my call in that is, posibleng dapat nga ay makakrown si Davy Jones bilang ang king of the world, subalit dahil sa kagagawa nitong si Imo na bago yon at itong si Imo ang kumuha ng titulong yon. Now that is for the first time na ginawa niyang i-resist ang Domi Reversi. Pero nang gamitin at banggitin na naman itong si Imo ang isang bagay na makakagalit sa kanya, isang bagay na magpapakulo ng dugo nitong si Rox, ang tungkol sa mga Giants, kung paano niya ito ni-utilize, kung paano niya binabalak na linlangin itong si Harald sa pamamagitan ng kanyang ideals. Na dahilan kung bakit nakita at na-witness natin doon na napikon nga itong si Rox. At sa pamamagitan nun, doon na naging successful ang pagka-turn sa kanya into a demon. Na nakita natin after nang nangyaring yun, ibinagsak na siya sa lupa ni Imo at doon na talaga siya nawala ng control. Right after that, doon niya na sinimulang i-knockout ang kanyang mga kasamahan. Itong si Kaido, si Whitebeard at itong si Linlin. Ang sumunod na pagkakataon na nakita natin na magawang ma-resist pa rin nitong si Rox ang paggamit ni Imo ng Domi Reversi sa kanya,
Kahit isang complete na devil na puppet na siya ni Imu, nagawa pa rin niyang sabihin ang kanyang mga saloobin habang kinokontra ang mga utos nitong si Imu. Nakita natin sa final page, sa final double spread page na yon na umiiyak itong si Rox kahit na isang devil siya, na nangangahulugan na dahil sa nag-uumapaw na emosyon ni Rox sa pagkakataong yon na hindi naman natin mabe-blame dahil kahit sino naman magbe-breakdown kung sakaling talunin ka ng iyong mortal na kaaway at gamitin pa nitong katawan mo para pagtangkaan na patayin ang iyong sariling pamilya. Dito din natin na witness na as of that panel, as of that chapter, meron ding the voice of all things itong si Rox Sebek. Now I think this one does not need any argument guys. I think si Rox talaga ang merong the voice of all things dahil nakita nyo naman hindi lang si Roger ang nakarinig ng saloobin ni Rox. Maging si Garp nakarinig nun, kaya pareho silang nagulat at nagulantang nitong si Roger. At that point din, hindi alam ni Roger kung anong nangyayari. So most likely back then hindi pa na-awaken nitong si Roger ang kanyang the voice of all things at lalong-lalo na si Garp, not even once hindi pa natin nakita na gamitin ni Garp ang ability na yon. Pero hindi malabo since nasa D family din naman siya, may will of the D din naman itong si Garp, kaya pwedeng mangyari yun. Pero as of this specific scenario, I think si Rox D. Sebek ang gumamit ng the voice of all things. At ngayon nga na mangyayari na ang climax ng God Valley incident, ang pinaka-final battle sa flashback na ito na ang duo ni Garp at ni Roger kontra sa Devil Sebek, ang Sebek na under control ni Imu gamit ang Domi Reversi. Dito na natin mawi-witness kung paano mabubura ang God Valley Island. Ang dahilan kung bakit nawala sa mapa ang lugar na ito. So mataas ang tsansa guys na dahil sa laban ng tatlong ito, dito mawawasak ang buong God Valley. Dahil nakita nyo naman, atake pa lamang ni Sebek, isang simpleng atake pa lamang ng Devil Sebek na ito nakapag-cause na ng pagkawasak ng isa sa dalawang mountains ng God Valley. Paano pa kaya kapag nagkaroon ng prolonged at mahabang laban sa gitna nilang tatlo? Hindi din naman guys malabo na posible kung hindi man mawasak ng tatlong ito ang God Valley sa laban nila, si Imu ang gagawa ng paraan para wasakin ito. Na hindi malabo especially dahil nakita nyo naman ang order ni Imu dito kay Sebek. Patayin niya ang lahat ng tao, lahat ng individuals na nasa loob pa rin ng God Valley. At hindi niya in-specify doon kung mga pirates lamang, kung mga kalaban lamang. Sinabi niya kay Rox na in general patayin niya yung lahat. Meaning kasama dito guys ang Celestial Dragons, ang mga Marines, ang kahit na sino na nasa loob pa ng God Valley. Na alam naman natin ang rason dahil nakita nila si Imu at pwedeng mag-leak pa sila ng information. So possibly kung mananalo dito si Roger at si Garp, si Imu ang gagawa ng paraan para wasakin ang island na ito. At alam nyo naman, mangyayari talaga ito guys. For sure 100% dahil ginagawa at binibuild up na ito ni Oda all throughout these past chapters. Almost everyone ay nakalabas na ng God Valley. Ang tanging mga tao na lamang na nasa loob nito ay si Garp, si Roger, si Devil Sebek at si Imu. At possibly ang tatlong mga kasamahan ni Rox na knockout. As for the others, alam nyo naman na isa-isa na silang nag-alisan. Naglikas na ang mga ships ng mga marine. Umalis na din ang Roger crew at ang iba pang mga pirata. Kaya finally, by the next chapter, makikita na natin ang napakatinding laban sa gitna ng tatlong ito. Or possibly sa kanilang apat. Dahil kung hindi nga mananalo itong si Sebek, for sure gagawa ng move itong si Imu. Kaya naman siguraduhin nyo guys na bukas ay mapapanood nyo ang ating spoilers para sa One Piece Chapter 1165, Tuesday, November 4. Be sure na you're up to date para hindi kayo mahuhuli sa bawat release natin sa full chapter at spoiler review natin sa One Piece. Kaya siguraduhin nyo nang nakalike, nakasubscribe at na-ring nyo ng bell button. Also, we have an official Facebook page and official TikTok account. Kaya naman mag-like at mag-follow na din kayo sa ibang platforms na yon. It is The Updated Weeb and I will see you guys on the next one.